Mga lumad at katutubong mamamayan ng Mindanao at ang matatag na pagtanggi sa pananakop ng mga Kastila. Panimula sa mahabang kasaysayan ng pananakop ng Espanya sa Pilipinas, madalas na itinuturing na nasakop ang buong kapuluan. Ngunit ang katotohanan ay mas masalimuot. Hindi kailanman ganap na nasakop ng mga Kastila ang Mindanao at malaking bahagi nito ay dahil sa matibay na paglaban ng mga lumad at iba pang katutubong mamamayan na tumangging magpasakop, magpaalipin at magpaangkin sa dayuhang kapangyarihan. Habang ang Luzon at malaking bahagi ng Visayas ay napasailalim sa kolonyal na pamahalaan ng Espanya, nanatiling malaya ang maraming pamayanang katutubo sa Mindanao, pinoprotektahan ang kanilang lupang ninuno, kultura, paniniwala at paraan ng pamumuhay. Ang kanilang pakikibaka ay hindi lamang armadong paglaban, kundi isang patuloy na pagtanggi sa kolonyalismo sa anumang anyo. Ang sanaysay na ito ay nagbibigay pugay sa mga lumad at katutubong Mindanawan na tumulong, lumaban at nagtagumpay sa pagpigil sa ganap na pananakop ng mga Kastila, isang bahaging madalas na napapabayaan sa pambansang kasaysayan. Mindanao. Bago. Dumating ang mga Kastila isang lupain ng malayang pamayanan. Bago dumating ang mga Kastila noong ika-16 na siglo, ang Mindanao ay tahanan ng iba't ibang katutubong pamayanan na may sariling sistema ng pamamahala, batas at paniniwala. Kabilang dito ang mga lumad, isang kolektibong tawag sa mga di-Islamisadong katutubong grupo tulad ng mga Manobo, Bagobo, Mandaya, Subanen, Higaonon, Balaan, Taboli at Talaandig at marami pang iba. Ang mga pamayanang ito ay may malinaw na konsepto ng lupang ninuno, pinamumunuan ng mga datu, baylan at elder, may malalim na ugnayan sa kalikasan, may sariling batas at hustisya. Hindi sila sentralisado tulad ng kolonyal na estado, kaya mahirap silang sakupin at kontrolin. Ikalawa, pagdating ng mga Kastila at ang kanilang kabiguan sa Mindanao, layunin ng Espanya sa Mindanao, layunin ng Espanya na palawakin ang Kristyanismo, kontrolin ang kalakalan, pasukuin ang buong kapuluan. Ngunit sa Mindanao, agad nilang hinarap ang matinding pagtutol, hindi lamang mula sa mga sultanato ng Maguindanao at Sulu, kundi pati sa mga lumad na tumangging mapasailalim sa simbahan at kolonyal na pamahalaan. Bakit nabigo ang mga Kastila? Heograpiya, kabundukan, kagubatan at ilog na pabor sa mga katutubo desentralisadong pamayanan, walang sentrong kapangyarihang madaling pabagsakin kultural na katatagan, matibay ang paniniwala at tradisyon, armadong paglaban at pag-iwas, hindi tuwirang digmaan kundi gerilya at estratehikong pag-urong ikatlo. Ang papel ng mga lumad sa paglaban, sa pananakop armadong paglaban at depensa ng lupang ninuno. Maraming lumad ang tahasang lumaban sa mga ekspedisyong Kastila. Ang mga Subanen sa Zamboanga Peninsula, halimbawa, ay paulit-ulit na umatake sa mga outpost ng Kastila at tumangging magbigay ng buwis o sundalo. Ang mga Mandaya at Manobo sa Davao at Bukidnon ay gumamit ng pana at sibat patibong kaalaman sa kabundukan. Hindi man organisado bilang isang hukbo, ang kanilang pakikibaka ay epektibo dahil sila ang may ganap na kontrol sa lupain. Pag-iwas at estratehikong pag-urong. Hindi lahat ng paglaban ay marahas. Maraming pamayanang lumad ang umiwas sa direktang kontak sa mga Kastila. Sa tuwing may misyonero o sundalo, sila ay lilipat sa mas malalayong lugar, isang anyo ng tahimik ngunit makapangyarihang pagtutol. Ang ganitong estratehiya ay nagpanatili ng kalayaan, nagligtas ng kultura, nagpahirap sa kolonyal na pamamahala. Pagtanggi sa Christianization. Isa sa pinakamahalagang anyo ng pagtutol ng mga lumad ay ang pagtanggi sa sapilitang Christianization. Para sa kanila, ang relihiyon ay hindi hiwalay sa lupa, kalikasan at komunidad. Ang mga baylan, espiritual na leader, ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng tradisyon at paniniwala. Sila ang nanguna sa
ritual paggabay sa komunidad, pagtutol sa dayuhang relihiyon. Dahil dito, maraming misyon ng mga Kastila ang nabigo o tuluyang iniwan. Ika-4. Alyansa at ugnayan sa ibang lumalaban. Ugnayan sa mga sultanato bagamat hiwalay ang mga lumad sa mga sultanatong Muslim, may mga pagkakataong nagkaroon ng di-formal na alyansa batay sa iisang layunin, ang hindi mapasakop ng Espanya. May mga lumad na nagbigay ng impormasyon, tumulong sa paglikas na kipagkalakalan sa mga kaaway ng Kastila. Hindi man ito formal na kasunduan, malinaw ang pagkakaisa laban sa pananakop. Ika-5. Kababaihan sa pakikibaka ng mga lumad. Hindi lamang kalalakihan ang lumaban. Ang mga kababaihang lumad ay may mahalagang papel bilang tagapangalaga ng kultura, tagapagturo ng kasaysayan, tagapangalaga ng kaalaman sa lupa at gamot. Sa pamamagitan ng oral tradition, ipinasa nila ang alaala ng paglaban mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Ika-6. Mga bunga ng matagumpay na pagtanggi hindi ganap na nasakop ang Mindanao, hanggang sa pagbagsak ng Espanya noong 1878, malaking bahagi ng Mindanao ang nanatiling wala sa direktang kontrol ng mga Kastila. Ito ay patunay ng tagumpay ng mga lumad at iba pang katutubo. Ang kanilang pagtanggi ay nagpabigo sa kolonyal na ambisyon, nagpanatili ng katutubong kultura, nagbigay ng alternatibong anyo ng paglaban. 7. Ang pamana ng mga lumad sa kasalukuyan. Ang pakikibaka ng mga lumad ay hindi natapos sa panahon ng Kastila. Sa kasalukuyan, patuloy nilang ipinagtatanggol ang lupang ninuno, karapatan, kultura. Ang kasaysayan ng kanilang pagtutol ay nagbibigay inspirasyon sa modernong pakikibaka laban sa pang-aabuso, land grabbing at dayuhang interes. Wakas. Ang mga lumad at katutubong mamamayan ng Mindanao ay hindi lamang naiwan ng kasaysayan, sila ay sadyang tumangging mapasailalim dito sa ilalim ng kolonyal na anyo. Ang kanilang tahimik ngunit matatag na paglaban ay isang anyo ng kabayanihan na hindi laging nakikita sa aklat-aralin. Habang ang ilang bahagi ng Pilipinas ay bumagsak sa pananakop, ang Mindanao, sa tulong ng mga lumad, ay nanatiling simbolo ng kalayaang ipinaglaban, hindi ipinagkaloob. Ang kanilang kwento ay paalala na ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa matibay na paninindigan. Ang lupa ay hindi ipinagbibili, ang kultura ay hindi isinusuko, at ang bayan ay hindi ipinagpapalit.